Darating ang araw na ang mga taong nagtapon sa akin sa kangkungan ay siya mismong magmamakaawa para sa isang pirasong tinapay. Panonoorin ko ang asawang mapagkanulo at ang kanyang ina habang nilalamon sila ng sarili nilang kasakiman. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang hawakan ang pulang folder na ito, ang susi sa lihim na ikinamatay ng aking ama. Isang pirma ko lang, at magsisimula ang pagguho ng kanilang mundo. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanila kung paano nalaman ng isang hamak na probinsyana ang tungkol sa bilyon-bilyong pisong nakatago sa ilalim ng kanilang mga ilong. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng puti at malamig na silid ng ospital. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahina at pantay na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng aking puso. Ngunit ang bawat tibok na iyon ay tila isang mariing saksak sa aking dibdib. Pirmihan mo na ito. Luz, nakakaabala ka na sa schedule namin ni Bianca. Hindi mo ba alam na kanina pa siya naghihintay sa akin sa labas para sa aming anniversary gala? Ang boses na iyon, ang boses ni Gabriel na dati ay nagpapatibok ng puso ko sa tuwa ngayon, ay tila lason na humahalo sa aking dugo. Nakatayo siya sa paanan ng aking kama. Suot ang kanyang mamahaling suit. Habang may hawak na mga dokumento, wala akong makitang kahit katiting na lungkot o pag-aalala sa kanyang mga mata. Kahit nakapapanganak ko pa lamang sa aming sanggol na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong huminga. Ang anak natin, Gabriel? Kay libing lang ng tatay ko kahapon, mahina akong tugon. Ang aking tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko hinayaang manginig ang aking boses. Pinilit kong itago ang bawat sakit sa likod ng isang pader ng yelo. Huwag mo nang gamitin ang bata para kaawaan kita. It was a mistake anyway. Mabilis niyang sagot habang inilalapag ang mga papel sa aking kandungan. Annulment papers yan, at kasama na rin ang dokumento para isuko mo ang titulo ng lupa sa Cebu na iniwan ng tatay mo. Doña Rosalina needs that property para sa bagong resort project ng pamilya. Isipin mo na lang na pambayad mo iyan sa lahat ng taon na pinatira ka namin sa mansyon ng libre. Bumukas ang pinto at pumasok ang aking biyenan na si Doña Rosalina. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa aking desisyon. Ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak habang tinitingnan ang aking maputlang anyo. Huwag ka nang mag-inarte. Luz Viminda, isang hamak na katulong ka lang naman na pinalad na mapakasalan ng anak ko. Ngayong wala na ang bata at ang tatay mong mangingisda. Wala ka ng silbi sa pamilyang ito. Pirmahan mo na yan bago pa dumating ang head nurse para sa discharge papers mo. Ayaw ko nang magbayad ng kahit isang sentimo para sa pananatili mo rito. Tumingin ako sa kanila. Isa-isa. Nakita ko ang kanilang tunay na anyo mga linta na sumisip-sip sa dangal ng ibang tao. Ngunit sa ilalim ng aking unan. Naramdaman ko ang matigas na gilid ng isang lumang sobre na iniwan ng aking ama bago siya bawian ng buhay sa aksidente. Isang lihim na dokumentong nagsasabing ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga negosyo ay matagal ng pag-aari ng pamilyang Arrieta, ang pamilyang tunay kong pinagmulan. Tila naging bakal ang aking kalooban. Walang luhang pumatak, walang pagsusumamo. Sa halip, kinuha ko ang panulat na iniabot ni Gabriel. Gusto niyo ng pirma ko? Tanong ko habang dahan-dahang itinatama ang aking upo. Hindi iniinda ang hapdi ng aking mga tahi. Ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo, pero tandaan nyo ang sandaling ito. Gabriel, Doña Rosalina, ang bawat sentimong kinuha nyo sa akin ay babawin ko ng may kasamang interes. Mabilis akong pumirma, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Pinirmahan ko ang dokumento ng annulment, ngunit lihim kong ibinulsa ang kopya ng titulo ng lupa. Inisip nilang sumuko na ako. Nakita ko ang mapanuyang ngiti sa kanilang mga labi habang mabilis nilang kinuha ang mga papel. Good, bukas na bukas din. Kailangan mo nang lisanin ang mansyon. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong dumi roon. Utos ni Doña Rosalina bago sila naglakad palabas. Tila ba isa lamang akong basura na kailangan ng itapon. Nang sumara ang pinto, tanging ang katahimikan na lamang ang naiwan. Inabot ko ang aking telepono sa gilid ng mesa. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Pinindot ko ang isang numerong matagal nang nakatago sa aking memorya, ang numero ng kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ng aking tunay na lolo,
si Don Esteban Arrieta. Attorney Ramon Soriano ito, si Luz Viminda. Sabi ko nang sagutin ang tawag. Handa na ako. Gusto kong i-freeze ang lahat ng accounts na may kaugnayan sa Arrieta Group na kasalukuyang ginagamit ng mga Villanueva. Ngayon din, ibinaling ko ang aking tingin sa bintana ng ospital. Ang langit sa labas ay tila nagbababala ng isang malakas na bagyo. Hindi na ako ang Luz Viminda na tahimik na umiiyak sa kusina. Sa sandaling ito, namatay ang asawa at manugang. Ngunit isinilang ang isang babaeng handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang hindi nila alam, bago ako pumirma sa mga papel na iyon, nakita ko na ang nakatagong kamera sa dulo ng silid na inilagay ni Bianca para saksihan ang aking pagbagsak. Ngunit ang nakuha nito ay hindi ang aking luha, kundi ang ebidensya ng kanilang pagmamaltrato na gagamitin ko para durugin ang kanilang reputasyon sa buong Cebu. Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang lamig ng hangin sa aking baga. Magsisimula na ang laro, at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng alas. Partner, akala nila ay natapunan na nila ako ng putik at wala na akong paraan para bumangon. Ang hindi alam ni Gabriel at ng kanyang ina, ang putik na itinapon nila ang siyang magiging pataba para sa aking paglago. Habang iniisip nilang ako ay pulubing naghahanap ng masisilungan, dahan-dahan ko nang hinahatak ang mitya ng bomba na nakabaon sa ilalim ng kanilang mansyon. Sa bawat ngiting ipapakita ko, may isang katotohanang unti-unti nilang pagsisisihan. Isang itim na sedan ang huminto sa tapat ng ospital. Ang makintab nitong pintura ay sumasalamin sa malungkot na liwanag ng mga poste sa daan. Pagbaba ng salamin ng sasakyan, tumambad ang mukha ni Attorney Ramon Soriano. Ang kanyang buhok ay may mangilan-ngilang puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng katapatan. Ma'am Luz Viminda, matagal ko nang hinihintay ang tawag nyo, sabi niya habang dahan-dahan akong sumasakay sa loob ng sasakyan. Ang bango ng mamahaling leather sa loob ng kotse ay malayo sa amoy ng gamot at kamatayan na iniwan ko sa ospital. Salamat, Attorney. Ramon, sabihin mo sa akin, nasaan na ang mga dokumentong itinago ng aking ama? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi na ang boses ng babaeng nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ito ay boses na ng isang babaeng nag-uutos. Matapos ang 30 minuto, narating namin ang isang pribadong opisina sa tuktok ng isang gusali sa Business Park. Doon, inilatag ni Attorney Ramon ang katotohanang higit pa sa inaasahan ko. Ang aking ama, si Mang Cardo, ay hindi lamang isang mangingisda. Siya ang pinagkakatiwalaang bodyguard ni Don Esteban Arrieta na inutusang itago ako nang mamatay ang aking mga magulang sa isang sabuatan. Ngunit bago mamatay si Don Esteban, gumawa siya ng isang testamento ang lahat ng ari-arian ng Arrieta Group, kabilang ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Villanueva ay nakapangalan sa akin. Ang mga Villanueva ay tanging mga administrator lamang. Ma'am, ngunit dahil sa mga peking dokumentong ginawa ni Doña Rosalina 10 taon na ang nakalilipas, nagawa nilang paikutin ang batas. Paliwanag ni Attorney Ramon habang itinuturo ang mga pirma sa papel. Ngunit ang orihinal na kopya ay nasa kamay na natin ngayon. Hinawakan ko ang lumang papel. Ramdam ko ang bigat ng sakripisyo ng aking ama. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan na alam kong may kinalaman ang mga Villanueva. Nais nilang burahin ang huling bakas ng katotohanan. Attorney Ramon, huwag muna nating ilabas ang alas na ito. Hayaan nating isipin nila na nanalo sila. Sabi ko habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Babalik ako sa mansyon. Pero ma'am, mapanganib iyon. Maaari ka nilang saktan muli. Babala ng abogado. Hindi nila ako sasaktan, Attorney, dahil gagamitin ko ang kanilang kasakiman. Tugon ko ng may malamig na ngiti. Aakalain nilang babalik ako para magmakaawang bawiin ang annulment, para lang may matuluyan. At sa loob ng mansyong iyon, kukunin ko ang ebidensya ng pagpatay nila sa tatay ko. Pagkalipas ng ilang oras, tumayo ako sa tapat ng malaking gate ng mansyon ng mga Villanueva. Ang suot ko ay ang lumang damit na suot ko noong dalhin ako sa ospital gusot. At tila pagod na pagod. Pinindot ko ang doorbell ng ilang beses hanggang sa lumabas ang katulong na si Marites. Ang tanging taong naging mabait sa akin doon. Ma'am Luz, bakit po kayo bumalik? Galit na galit po si Doña Rosalina. Bulong niya habang binubuksan ang gate. Kailangan kong makausap si Gabriel. Marites, wala na akong mapupuntahan.
Sabi ko sa isang tono na sadyang ginawa kong mahina at puno ng pighati. Pagpasok ko sa sala, naratnan ko sina Gabriel at Bianca na magkadikit sa sofa. Uminom ng wine at tila nagdiriwang, napatayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng yamot. "What are you doing here? Luz, I thought we were clear. Pirmahan na ang papel. Wala ka nang kailangan dito." Singhal niya. Si Bianca naman ay tumayo at lumapit sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa akin. "Oh, poor Luz. Wala ka na bang matuluyan? Saan ka ba galing?" Sa kalsada, tumawa siya ng nakakaasar. "Gabriel, baka naman gusto mong bigyan siya ng trabaho bilang labandera natin." "Total, doon naman siya galing. 'Di ba? Tiniis ko ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig. Ang bawat insulto ay tila mga bala na iniipon ko para sa aking baril. Gabriel, parang awa mo na. Hayaan mo muna akong manatili rito kahit sa maliit na kwarto sa likod. Wala pa akong pera. Hindi ko pa nakukuha ang mga gamit ko." Sabi ko habang nakayuko. Sa loob-loob ko, gusto kong sumuka sa sarili kong pag-arte. Ngunit kailangan ko itong gawin. "Hayaan mo siya. Gabriel!" Singit ni Doña Rosalina na bumababa mula sa hagdanan. "Manatili ka rito, Luz. Pero hindi bilang asawa ng anak ko. Mananatili ka rito bilang alipin. Ikaw ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay na ayaw gawin ng mga katulong. At kailangan mong makita ang kasal ni na Gabriel at Bianca sa susunod na buwan. Yan ang kabayaran ng pananatili mo rito." "Salamat po, Doña Rosalina." Sagot ko. Nang tumalikod sila at nagpatuloy sa kanilang pagdiriwang, dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo. Ang aking mga mata ay hindi na puno ng luha. Nakatingin ako sa study room ni Gabriel sa itaas. Alam kong nandoon ang laptop na naglalaman ng mga bank transfers ng kumpanya. Habang naglalakad ako patungo sa maliit na kwarto ng mga katulong, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa bulsa. Isang text mula kay attorney. "Ramon, nakuha na ng aming IT specialist ang access sa CCTV ng kalsada kung saan na-aksidente ang iyong ama. May isang sasakyang sumusunod sa kanya bago ang insidente. Ang plaka ay nakarehistro sa ilalim ng Villanueva Group." Humigpit ang hawak ko sa aking bag. Ang laro ay nagsisimula pa lang, at sa loob ng bahay na ito, sisiguraduhin kong ang bawat halakhak nila ngayon ay magiging iyak ng pagsisisi bukas. Ang bawat patak ng pawis ko sa makintab na sahig na ito ay katumbas ng bawat patak ng luha ng aking ama na inyong pinagnakawan. Akala niyo ba ay dumi ang nililinis ko? Hindi. Binubura ko ang bawat bakas ng inyong presensya sa mansyong ito dahil balang araw, kahit ang anino nyo ay hindi natatapak dito. Habang iniinsulto nyo ang aking pagkatao, dahan-dahan ko namang hinihiwa ang bawat ugat ng inyong yaman. Ang bawat salitang nakalalason na ibinabato nyo ay iniipon ko sa isang bote at sa tamang panahon. Ipapainom ko ito sa inyo hanggang sa mabulunan kayo sa sarili nyong kasamaan. Maaga pa lang ay naramdaman ko na ang bigat ng gawaing bahay na ipinataw sa akin. Sa gitna ng sala, nakatayo si Doña Rosalina habang itinuturo ang bawat sulok na kailangang kuskusin. "Siguraduhin mong walang kahit isang hibla ng alikabok. Luz Viminda, may mga bisita kami mamayang gabi para sa selebrasyon ng bagong proyekto ni Gabriel. Ayaw kong mapahiya sa mga kaibigan ko dahil sa kapabayaan ng isang tulad mo." Utos niya habang pinapanood akong nakaluhod sa sahig. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pagpahid ng basahan. Ang bawat galaw ng aking kamay ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Maya-maya pa ay narinig ko ang mahinhing tawa ni Bianca mula sa likuran. Suot niya ang isang mamahaling seda na robe. Tila reyna na naglalakad sa kanyang palasyo. "Oh, look at you. Ang galing mo palang maglinis. Luz, bagay na bagay sa iyo ang posisyong iyan," sabi ni Bianca habang dahan-dahang lumalapit. "Oops, parang may nakalimutan ka." Bigla niyang itinapon ang baso ng kape na hawak niya sa bahaging kakalinis ko lang. Ang itim na likido ay mabilis na kumalat sa maputing marmol. Tila isang mantsa na mahirap nang tanggalin. "Nako, sorry. Madulas kasi ang kamay ko. Pakilinisan na rin yan, ha? At isama mo na rin ang mga sapatos ko. Medyo nadumihan kasi noong pumunta kami ni Gabriel sa site kagabi." Dagdag pa niya bago niya itapat ang kanyang sapatos sa aking muka. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ngunit hindi ako gumanti ng salita.
Dinampot ko ang basahan at dahan-dahang pinunasan ng kape, habang ang aking kabilang kamay ay nakakuyom sa ilalim ng basahan. Nang gabi ring iyon, sa gitna ng hapunan ng pamilya, kung saan ako ang nakatalagang magsilbi ng pagkain. Binitawan ni Bianca ang bombang alam kong matagal na niyang inihahanda. Gabriel, Doña Rosalina, mayroon akong magandang balita. Nakangiting sabi ni Bianca habang hawak ang kamay ni Gabriel. I'm pregnant. 2 buwan na. Tila tumigil ang pintig ng aking puso sa sandaling iyon. Ang alaala ng aking sanggol na kinalaglagan ay mabilis na nagbalik ang sakit, ang dugo, at ang lamig ng silid sa ospital. Tumingin sa akin si Gabriel. Walang bakas ng pagsisisi, kundi isang mapanuyang ngiti. Narinig mo iyon, Lu, sa wakas. Magkakaroon na ako ng tagapagmana na hindi galing sa isang baog na tulad mo, sabi ni Gabriel. Ang bawat salita ay tila may talim na humihiwa sa aking dangal. Kaya pala wala kang silbi. Luz Viminda, pati sinapupunan mo ay tuyot na rin. Dagdag ni Doña Rosalina habang tumatawa silang tatlo. Pinanatili ko ang aking pagkakatayo sa gilid. Hindi ko hinayaang makita nila ang kahit anong emosyon. Sa ilalim ng aking apron, ang aking cellphone ay tahimik na nagre-record ng bawat salitang binitawan nila. Ito ang kailangan ko ang patunay ng kanilang kawalang hiyaan at ang pag-amin ni Gabriel na matagal na silang may relasyon ni Bianca bago pa man mawala ang anak ko. Nang matapos ang hapunan at abala na sila sa pag-inom ng alak, nagpaalam ako para maglinis sa kusina. Doon ko kinuha ang pagkakataon para tawagan si Attorney Ramon. Ma'am Luz, nakuha na natin ang 40% ng shares ng Villanueva Group sa pamamagitan ng mga dummy corporations natin. Konti na lang at tayo na ang may hawak ng majority control. Balita ng abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng excitement. Maganda. Bulong ko habang nakatingin sa reflection ko sa bintana ng kusina. Ipagpatuloy nyo lang, siguraduhin yung hindi nila mapapansin ang paggalaw ng mga stocks hanggang sa huling sandali. Pagbalik ko sa sala para kunin ang mga pinagkainan, hinarang ako ni Doña Rosalina. Bigla niyang hinablot ang aking braso at itinulak ako ng malakas. Dahilan para mabitawan ko ang mga plato. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila isang hudyat ng giyera. Sinadya mo iyan, di ba dahil nainggit ka kay Bianca? Sigaw niya bago niya ako binigyan ng isang malakas na sampal. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Ang aking paningin ay bahagyang nagdilim, ngunit hindi ako natumba. Sa halip, dahan-dahan kong iniangat ang aking mukha at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Walang takot, walang luha. Isang matalim at malamig na titig na tila ba nagsasabing alam ko ang bawat dumi ng iyong nakaraan. Napaatras si Doña Rosalina. Tila nagulat sa aking reaction. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, wala kang galang? Pasensya na po, Doña Rosalina. Sabi ko sa isang tono na sobrang kalmado, halos bumubulong na lamang. Sinasanay ko lang pong tingnan ang mukha niyo para hindi ko malimutan ang hitsura ng taong mawawalan ng lahat sa susunod na mga araw. Anong sabi mo, sigaw ni Gabriel habang papalapit sa akin nang may galit. Ngunit bago pa man siya makalapit, tumunog ang doorbell ng mansyon. Isang malakas at tuloy-tuloy na tunog. Pumasok si Marites, ang katulong, na tila balisa. Sir Gabriel, may mga tao po sa labas. Mula daw po sa bangko, may dala po silang notice of foreclosure para sa bahay na ito. Natigilan ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahan kong pinulot ang isang piraso ng nabasag na plato. Ang matalas nitong gilid ay bahagyang dumaplis sa aking daliri, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman ko ay ang tamis ng simula ng kanilang pagbagsak. Ang taong gutom ay madaling mabulag sa isang pirasong karne, kahit na may nakatago itong matalas na taga. Nakikita ko ang pawis na namumuo sa noo ni Gabriel at ang panginginig ng mga kamay ni Doña Rosalina. Ang kanilang kumpanya, ang kanilang dangal, at ang kanilang marangyang buhay ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng agos. Ngunit hindi ko sila hahayaang malunod agad. Bibigyan ko sila ng isang salbabida na puno ng butas. Nahihila sa kanila pababa, sa kailaliman ng dagat, na hindi na sila muling makakaahon. Nagkakagulo sa loob ng sala. Ang papel na iniwan ng mga kinatawan ng bangko ay nakalapag sa mesa. Tila isang hatol ng kamatayan na ayaw nilang tanggapin. Si Doña Rosalina ay halos himatayin na habang paypay ng paypay. Samantalang si Gabriel ay pabalik-balik sa paglalakad.
Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na sa kakakamot. Hindi maari ito. Paanong nangyari na may utang tayo na hindi natin alam, Gabriel? Ayusin mo ito. Sigaw ni Doña Rosalina. Ang kanyang tinig ay mataas at puno ng takot. I'm trying, Papa Tarsel. Ma'am, pero lahat ng accounts natin ay naka-freeze. Sabi ng bangko, may irregularidad daw sa mga pirma natin sa nakaraang mga loan. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bakas ang desperasyon. Si Bianca naman ay nakaupo sa gilid. Tila biglang nawala ang kanyang pagiging matapang. Gabriel, paano na ang baby natin? Hindi tayo pwedeng mawalan ng bahay. Gawin mo ang lahat. Mangutang ka sa mga kaibigan mo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tahimik akong naglilinis ng mga bintana sa gilid, ngunit ang aking pandinig ay nakatutok sa bawat salitang binibitawan nila. Alam ko kung bakit naka-freeze ang mga accounts nila. Sa tulong ni Attorney Ramon, inilabas namin ang mga lumang kaso ng estafa at falsification ng dokumento na kinasangkutan ng Villanueva Group noong nakaraang dekada. Isang pahiwatig lang sa tamang tao sa bangko at mabilis na kumilos ang sistema. Kinuha ko ang aking cellphone at palihim na nag-text kay Attorney. Ramon, kagat na ang mga isda. Ipadala na ang pain. Ilang sandali lang, tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang hindi kilalang numero, mabilis niya itong sinagot. Tila umaasa sa isang milagro. Hello, yes. This is Gabriel Villanueva. Sino ito? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa desperasyon, dahan-dahang sumibol ang pag-asa. At pagkatapos ay ang pamilyar na kasakiman. Arrieta Legacy Project ang proyektong matagal nang nakabinbin sa Cebu Business Park. At ako ang napili niyo bilang local partner. Halos manginig ang boses ni Gabriel sa tuwa. Yes, of course, interesado ako. Kailan tayo pwedeng mag-usap? Nang maibaba niya ang telepono, hinarap niya ang kanyang ina nang may malapad na ngiti. Mom, nailigtas tayo? Isang kinatawan mula sa isang malaking investment firm ang tumawag. Gusto nilang i-partner ang Villanueva Group sa pagpapatayo ng pinakamalaking luxury condominium sa Visayas, ang Arrieta Legacy Project. Arrieta, napatigil si Doña Rosalina. Yan ang pamilyang kinatakutan natin. Di ba bakit sila makikipag-partner sa atin ngayon? Hindi mahalaga kung bakit. Mom, ang mahalaga ay ang bilyon-bilyong pisong kikitain natin dito. Kapag nakapirma na tayo, mababayaran natin ang bangko at hihigit pa ang yaman natin sa dati. Paliwanag ni Gabriel, tila nakalimutan na ang lahat ng panganib. Ngunit may isang problema. Para maging partner, kailangan ni Gabriel na maglabas ng initial investment na umaabot sa 50 milyong piso, isang halagang wala sila sa kasalukuyan dahil naka-freeze ang kanilang mga ari-arian. Gabriel, saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Tanong ni Bianca. Ang retirement fund ni Mom at ang mga alahas na nakatago sa vault. Bulong ni Gabriel habang nakatingin sa kanyang ina. Mom, kailangan nating isakripisyo ang lahat para sa proyektong ito. Ito na lang ang tanging paraan. Nag-alinlangan si Doña Rosalina, ngunit ang takot na maging pulubi ay mas matimbang kaysa sa pag-iingat. Siguraduhin mo lang, Gabriel, kapag nawala ang perang iyan, wala na tayong matutuluyan. Sa isang sulok, hindi ko napigilang mapangiti ng bahagya. Ang Arrieta Legacy Project ay isang ghost project. Ang investment firm na tumawag ay isang shell company na pag-aari ko rin. Ang perang ilalabas nila ay mapupunta diretso sa isang account na kontrolado ni Attorney Ramon na gagamitin namin para pormal na bilhin ang bawat natitirang piraso ng kanilang kumpanya. Lumapit ako kay Gabriel para kuhanin ang pinagkainan niya at sa isang sandali, tiningnan niya ako ng puno ng yabang. Nakikita mo iyan, Luz, akala mo ba ay babagsak kami hinding-hindi mangyayari iyon? Magiging mas mayaman pa kami kaysa sa inaasahan mo. At ikaw, mananatili kang tagalinis ng sahig namin habang buhay. Sabi niya bago tumawa ng malakas. Mabuti po kung ganoon. Sir Gabriel? Sagot ko ng may malumanay na boses. Sana lang po ay hindi kayo mabigla kapag nakita nyo kung sino ang tunay na may-ari ng proyektong iyan. Nang makaalis ako patungo sa kusina, nakita kong binubuksan na ni Doña Rosalina ang vault sa kanilang study room. Isa-isa niyang inilalabas ang mga mamahaling kwintas at singsing na alam kong ilan sa mga iyon ay ninakaw lang din nila mula sa kaban ng aking ama. Isang matalas na detalye ang nakakuha ng aking atensyon.
Isang gintong locket na may nakaukit na letrang E. Esteban. Yun ang locket na suot ng aking ina sa huling larawan namin. Ramdam ko ang init ng galit sa aking dibdib. Ngunit pinalitan ko ito ng malamig na determinasyon. Tumawag ako muli kay attorney Ramon sa labas ng bahay, sa ilalim ng madilim na puno ng mangga. Attorney, ihanda na ang contract signing sa susunod na 2 araw. Siguraduhin mong hindi nila mapapansin ang mga fine print. Gusto ko, sa oras na lumapag ang pluma ni Gabriel sa papel, wala na silang matitira kahit 1 sentimo. Ma'am Luz, may isang maliit na problema. Sabi ni attorney Ramon. May isang tauhan si Bianca na tila nagdududa. Isang lalaking nagngangalang Marco. Tila sinusubukan niyang imbestigahan ang kumpanyang kinakatawan ko. Hayaan mo siya, attorney. Ibigay mo sa kanya ang mga peking records na inihanda natin. Pakainin niyo siya ng maling impormasyon. Utos ko, habang papasok ako muli sa mansyon, nakita ko si Gabriel na may hawak na pluma. Tinitingnan ang prospektus ng proyekto nang may kislap sa mga mata. Isang pirma na lang, at tapos na ang lahat. Ngunit bago niya mailapat ang panulat sa papel, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco, ang bodyguard at tila spy ni Bianca. Sir Gabriel, sandali lang, huwag niyo munang pirmahan yan, sigaw ni Marco. Tila tumigil ang paghinga ko sa sandaling iyon. Mahuhuli na ba ang plano ko bago pa man ito tuluyang magtagumpay, analita? Ang bawat sekreto ay may sariling paraan ng paghinga, at sa bawat paghinga nito, unti-unti nitong nilalason ang mga taong pilit itong itinatago. Akala niyo ba ay nabaon na ninyo ang katotohanan kasama ng bangkay ng aking ama? Nagkakamali kayo. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila mga aninong susunod sa inyo hanggang sa huling hantungan. Habang ang bawat pirma niyo sa papel ay tila tagumpay, hindi niyo alam na iyon na ang huling pako sa inyong sariling kabaong. Napatigil ang kamay ni Gabriel na may hawak na pluma. Tumingin siya kay Marco, ang tauhan ni Bianca na hinihingal pa dahil sa pagtakbo papasok sa opisina. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila kuryenteng gumagapang sa aking balat. Anong sinasabi mo, Marco? Anong problema sa kumpanyang ito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sir, sinubukan kong hanapin ang opisina nila sa address na ibinigay, pero luma at bakanting gusali ang nahanap ko. Walang bakas ng anumang investment firm doon. Ulat ni Marco habang nakatingin ng matalim sa kinatawan ni attorney Ramon na nakaupo sa harap ni Gabriel. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit nanatili akong nakatayo sa likuran ni Gabriel habang hawak ang tray ng tsaa. Ito ang sandali na maaaring magwasak sa lahat. Kailangan kong kumilos nang hindi nila nahahalata ang aking presensya. Sir Gabriel, mahina kong sabi habang dahan-dahang inilalapag ang tasa sa mesa. Pasensya na po sa panghihimasok. Pero naalala ko lang po noong nakaraang buwan, si Marco ay nakitang nakikipag-usap sa mga tauhan ng karibal nyo, ang Psy Group. Baka naman po ayaw lang nilang magtagumpay kayo sa proyektong ito, kaya gumagawa sila ng kwento. Isang mabilis at matalim na tingin ang ipinukol sa akin ni Marco. Ngunit huli na, ang binhi ng pagdududa ay naitanim ko na sa isip ni Gabriel. Si Gabriel ay isang taong may napakataas na pride. Hindi niya hahayaang diktahan siya ng isang tauhan lamang. Lalo na kung tingin niya ay may sariling agenda ito. Totoo ba iyon, Marco? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Pinagdududahan mo ang Arrieta Legacy, ang proyektong magliligtas sa atin. O baka naman binayaran ka ng mga Psy para sirain ang deal na ito. Hindi po, sir. Nagsasabi ako ng totoo. Enough. Sigaw ni Gabriel sabay bagsak ng kamay sa mesa. Huwag mong gamitin ang mga haka-haka mo para pigilan ako. Mas naniniwala ako sa mga legal na dokumentong hawak ko kaysa sa mga kwento mo sa kalsada. Sa harap ni Marco at Bianca, mabilis na idinikit ni Gabriel ang pluma sa papel at pinirmahan ang kontrata. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kinatawan ni attorney Ramon. Tapos na ang unang bahagi. Nakuha na namin ang kanilang huling pera. Nang hapon ding iyon, sa ilalim ng dahilan, nabibili ng mga kailangan sa palengke. Nagtungo ako sa isang abandonadong bodega sa dulo ng pier. Doon, naghihintay ang isang matandang lalaki na may kulubot na balat at tila pagod na pagod sa buhay. Siya si Mang Nestor, ang dating mekaniko ng pamilya Villanueva. Luz Viminda, anak. Hindi ko na kayang itago pa ito. Panginginig ng kanyang boses habang iniabot sa akin ang isang lumang record book.
Noong gabing na aksidente ang tatay mo, inutusan ako ni Doña Rosalina na luwagan ang preno ng sasakyan niya. Sabi niya, panakot lang daw iyon, pero hindi ko akalaing mamatay siya. Ramdam ko ang matalim na hapdi sa aking dibdib. Ang aking ama ay namatay dahil lamang sa kasakiman ng babaeng nagpapanggap na kagalang-galang. Hinawakan ko ang lumang panyo ng aking ama na nasa bulsa ko. Ang amoy ng dagat at tabako ay tila nariyan pa rin. Pinilit kong nagniningas ang aking galit sa halip na maging luha. Nestor, kailangan kong tumestigo ka sa tamang panahon. Sabi ko nang may malamig na determinasyon. Gagawin ko, Luz. Hindi na ako makatulog sa gabi dahil sa konsensya ko. Sagot niya. Nagmamadali akong bumalik sa mansyon bago pa nila mapansin ang aking pagkawala. Inilagay ko ang record book at ang iba pang mga dokumento ng investigasyon sa aking bag at itinago ito sa ilalim ng aking kama sa maliit na kwarto ng mga katulong. Ngunit pagpasok ko sa loob, ang katahimikan sa mansyon ay tila may dalang panganib. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking kwarto, ngunit napatigil ako nang makita kong bukas ang pinto nito. Sa loob, nakatayo si Gabriel. Hawak niya ang aking bag, at sa kanyang kabilang kamay ay ang pulang folder na naglalaman ng mga ebidensya laban sa kanila. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkalito at unti-unting namumuong puot. Ano ito, Luz? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig at tila nagbabanta. Bakit may mga litrato ng sasakyan ng tatay mo rito? At bakit may pangalan ni Attorney Ramon Soriano sa mga sulat na ito? Sino ka ba talaga? Ramdam ko ang paghinto ng mundo sa sandaling iyon. Ang maskarang suot ko sa loob ng maraming buwan ay tila dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Ang takot ay para lamang sa mga taong may itinatago. Ngunit ang katotohanang hawak ko ay hindi isang lihim na dapat ikahiya. Ito ay isang sandata na unti-unti nang humahaba. Tinitigan ko si Gabriel. Ang lalaking minahal ko noon, ngunit ngayon ay tila isang estrangherong puno ng dumi sa aking paningin. Akala niya ay nahuli na niya ako sa aking mga bitag. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay bahagi pa rin ng aking plano. Ang paghaharap na ito ay hindi ang aking katapusan, kundi ang simula ng kanyang pagbagsak na hindi niya malilimutan habang buhay. Nakatayo si Gabriel sa gitna ng aking maliit na kwarto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang pulang folder. Ang bawat pahina ng ebidensya tungkol sa aksidente ng aking ama ay tila naglalabas ng init na nagpapakaba sa kanya. Magpaliwanag ka, Luz. Bakit ka nakikipag-ugnayan sa isang tanyag na abogado? At bakit puro tungkol sa aksidente ng tatay mo ang laman nito? May pinaplano ka ba laban sa amin? Ang boses ni Gabriel ay mataas, puno ng pagdududa at bahagyang takot. Dahan-dahan akong humakbang pabalik. Hindi dahil sa takot, kundi para makuha ang tamang anggulo ng aking pag-arte. Ibinaba ko ang tray na hawak ko at tumingin sa kanya ng may mga matang tila puno ng pighati. Anong gusto mong gawin ko? Gabriel, namatay ang tatay ko ng walang katarungan. Ang boses ko ay mahina, ngunit matatag. Si Attorney Ramon Soriano ay isang pro bono lawyer na tumutulong sa mga mahihirap na biktima ng aksidente. Sinubukan ko lang alamin kung may makukuha ba akong insurance money para may pambayad ako sa mga utang ko sa inyo. Iyan lang ba ang kinatatakutan mo? Ang makuha ko ang nararapat para sa kamatayan ng magulang ko. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang matikas na tindig ay tila bahagyang lumaylay. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, sa kanyang isip. Ako pa rin ang Luz na walang kapangyarihan at umaasa lang sa tulong ng iba. Insurance? Iyon lang ba, Nen? Tanong niya, tila gustong maniwala sa aking kasinungalingan dahil sa takot na baka may mas malalim pang dahilan. Ano pa ba ang inaasahan mo sa isang tulad ko? Wala akong pera, wala akong pamilya. Ang tanging hawak ko na lang ay ang alaala ng tatay ko. Dagdag ko pa habang dahan-dahang kinukuha ang folder mula sa kanyang kamay. Hindi niya ito pinigilan. Siguraduhin mo lang, Luz. Dahil kapag nalaman kong sinusubukan mong dungisan ang pangalan ng mga Villanueva, hindi ako magdadalawang isip na itapon ka sa kulungan. Banta niya bago siya lumabas ng kwarto. Tila kumbinsido na hindi ako banta sa kanyang bilyon-bilyong pisong deal. Nang makalayo na siya, dahan-dahan kong isinara ang pinto. Ang aking mukha na kanina ay tila kawawa ay biglang naging kasing tigas ng bato. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Ramon. Attorney, naging usyoso si Gabriel.
Kailangan nating bilisan ang proseso. Siguraduhin mong ang pondo mula sa kanilang investment ay nailipat na sa Arrieta Trust Fund bago mag-umaga. Utos ko. Nang gabi ring iyon, nagkaroon ng isang espesyal na hapunan sa mansyon. Ito ang gabi bago ang formal na paglulunsad ng Arrieta Legacy Project. Doña Rosalina, Gabriel, at Bianca ay tila nasa ulap ng tagumpay. Inutusan nila akong ihanda ang kanilang paboritong pagkain ang huling hapunan na pagsasaluhan nila sa mansyong ito na hindi na sa kanila. Magmula bukas, kailangan na nating bumili ng bagong yate. Gabriel, sabi ni Bianca habang hinihimas ang kanyang tiyan. Kailangan ng baby natin ng marangyang buhay. At ikaw, Luz, siguraduhin mong malinis ang mga damit na dadalhin namin sa selebrasyon bukas. Ayaw kong magbukang katulong ang mga bisita ko dahil sa kapabayaan mo. Ngumiti si Doña Rosalina habang iniinom ang kanyang mamahaling alak. Sa wakas, mababawi na natin ang lahat ng nawala. At ikasasal na kayo ni Gabriel sa susunod na linggo. Iyan ang tunay na tagumpay. Tinitigan ko silang tatlo. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyaw ng mga biktima na hindi nila namamalayang malapit ng mabitay. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa para lagyan ng tubig ang kanilang mga baso. Bakit ka nakangiti? Luz Viminda? May nakatutuwa ba sa sinabi ko? Tanong ni Doña Rosalina, nang mapansin ang kurba sa aking labi. Wala po, Doña Rosalina. Sagot ko nang may kakaibang ningning sa aking mga mata. Iniisip ko lang po kung gaano kabilis magbago ang tadhana. Ngayon ay nagdiriwang kayo, pero bukas. Bukas ay baka ibang hapagkainan na ang kinauupuan nyo. Anong ibig mong sabihin sa tanong ni Gabriel? Bahagyang kumunot ang noo. Ibig ko pong sabihin, masarap pong namnamin ang bawat subo ng pagkain ngayon dahil hindi natin alam kung kailan ito ang huli. Sabi ko bago ako dahan-dahang tumalikod at naglakad patungo sa kusina. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Bukas, sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa Cebu, huhubarin ko ang maskara ng isang alipin. Bukas, malalaman nila na ang babaeng inaapi nila ay ang siyang may-ari ng bawat hininga ng kanilang kumpanya. Bago matapos ang gabi, kinuha ko ang aking maleta na matagal nang nakahanda sa ilalim ng kama. Wala akong dalang kahit anong gamit na galing sa pamilya Villanueva. Tanging ang mga dokumento, ang panyo ng aking ama, at ang aking dangal ang laman nito. Hinarap ko ang mansyon sa huling pagkakataon bago ako lumabas para makipagkita kay attorney Ramon sa isang lihim na lokasyon. Ang bawat ilaw ng mansyong ito ay tila mga bituin na malapit ng mamatay. Handa na ang lahat, Ma'am Luz, sabi ni attorney Ramon nang magkita kami. Ang media, ang mga investors, at ang mga pulis, bukas. Ang buong bansa ay makakasaksi sa muling pagbangon ng pamilyang Arrieta. Mabuti, bulong ko habang nakatingin sa kadiliman ng gabi. Gabriel, Doña Rosalina, Bianca, sana ay handa kayo. Dahil bukas, ang bawat sampal na ibinigay niyo sa akin ay ibabalik ko ng may kasamang hustisya. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, tumunog ang telepono ni attorney Ramon. Isang balitang hindi namin inaasahan. Mama, may nakarating na impormasyon kay Bianca. Alam na niyang hindi totoong investment firm ang kausap nila. Naghahanda na silang tumakas palabas ng bansa ngayong gabi. Ang takas ay para lamang sa mga duwag na hindi kayang harapin ang bunga ng kanilang sariling mga desisyon. Akala ni na Gabriel at Bianca ay makakalipad sila patungo sa isang buhay na puno ng nakaw na yaman. Ngunit hindi nila alam na ang bawat hakbang nila patungo sa eroplanong iyon ay isa ng paglapit sa pintuan ng rehas. Ang langit ng Cebu ay madilim. Tila nakikiramay sa pagguho ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ngayon, sa harap ng mundong mapanghusga, ipakikita ko sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng bawat hiningang inakala nilang sa kanila. Sa isang pribadong hangar sa Mactan, ang malakas na ihip ng hangin ay nagpapadpad ng alikabok sa paligid. Nakatayo si Gabriel sa tapat ng isang maliit na jet, habang si Bianca ay abala sa pag-uutos sa mga tauhan na ipasok ang kanilang mga mamahaling maleta. Ang kanilang mga mukha ay bakas ang kaba, ngunit may halong kislap ng tagumpay. Bilis kailangan nating makaalis bago pa kumalat ang balita tungkol sa investment firm. Pagmamadali ni Gabriel habang tinitingnan ang kanyang relo. Don't worry, Gabriel. Kapag nasa Singapore na tayo, wala na silang magagawa. Hawak na natin ang pera. Sagot ni Bianca ng may matalim na ngiti. Ngunit bago pa man sila makahakbang paakyat sa eroplano,
Ang paligid ay biglang napuno ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga sasakyang mabilis na pumasok sa hangar. Ang matinis at tuloy-tuloy na tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatigil ang lahat. Bumukas ang pinto ng isang mamahaling itim na limousine na nasa gitna ng mga sasakyan ng pulis. Mula roon, lumabas si Attorney Ramon Soriano at kasunod niya ay isang babaeng hindi nila agad nakilala. Suot ko ang isang eleganteng navy blue na business suit. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. At ang aking mga mata ay may kislap na hindi nila kailanman nakita noong ako ay nagluluhod pa sa kanilang sahig. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanila. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Luz, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila nakakita ng isang multo. Bakit ka suot-suot ng ganyan? Ha? At bakit kasama mo ang mga pulis? Magnanakaw ka talaga? Pati damit ng amo mo ninakaw mo? Sigaw ni Bianca. Bagaman bakas sa kanyang boses ang matinding takot, tiningnan ko sila ng may malamig na tingin. Isang tingin na punong-puno ng panghahamak. Ang tanging magnanakaw dito, Bianca, ay ang mga taong nakatayo sa harap ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang hagupit ng latigo. Gabriel, Doña Rosalina, akala niyo ba ay makakatakas kayo sa lahat ng ginawa niyo? Lumapit si Attorney Ramon at naglabas ng mga dokumento sa harap ng mga kamera ng media na bigla ring sumulpot mula sa likuran ng mga pulis. Para sa kaalaman ng lahat, ang babaeng nasa harap niyo ay hindi isang katulong. Siya ang nag-iisang buhay na tagapagmana ni Don Esteban Arrieta. Siya si Luz Viminda Arrieta de la Cruz, ang tunay na may-ari ng Arrieta Group at ng lahat ng lupain na ilegal na kinamkam ng pamilya Villanueva. Malakas na pahayag ni Attorney Ramon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa hangar. Ang mukha ni Doña Rosalina, nakakalabas lang mula sa sasakyan, ay tila naging abo sa tindi ng gulat. Napakapit siya sa braso ni Gabriel para hindi matumba. Hindi maaari. Ang mangingisdang iyon, paanong naging Arrieta ang anak niya? Panginginig ng boses ni Doña Rosalina. Ang mangingisdang tinatawag niyo ay isang bayani na nagligtas sa akin mula sa inyo. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit kay Gabriel. At ang proyektong pinirmahan mo, hindi iyon investment. Iyon ay isang legal na pag-amin ng inyong mga utang at ang formal na pagsasalin ng lahat ng inyong natitirang ari-arian pabalik sa akin. Sa madaling salita, Gabriel, wala ka ng kumpanya, wala ka ng bahay, at wala ka ng pera. Niloko mo ako, Tadkit Amsoha. Sigaw ni Gabriel habang susubukan niyang sumugod sa akin. Ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 pulis. Hindi kita niloko, Gabriel. Ibinigay ko lang sa iyo ang salamin para makita mo ang sarili mong kasakiman. Sabi ko nang hindi kumukurap. Officer, maaari niyo na silang arestuhin para sa mga kasong estafa, falsification of public documents, at ang muling pagbubukas ng kaso ng pagpatay sa aking ama. Nagsimulang magkagulo. Si Bianca ay nagsisigaw habang pilit na kinukuha ang kanyang mga bag, ngunit maging ang mga ito ay kinuha ng mga awtoridad bilang ebidensya. Si Doña Rosalina ay umiiyak na at nagmamakaawa. Ang kanyang dating dangal ay tila dumi na ngayon sa sahig ng hangar. Tumingin sa akin si Gabriel habang pinipiringan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, galit, at kawalan ng pag-asa. Luz, please pag-usapan natin ito. Mahal kita, alam mo yan. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin. Pagsusuma mo niya, ang kanyang huling pagtatangka na i-gaslight ako. Ngumiti ako isang matamis ngunit mapait na ngiti. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng ama ng taong mahal mo, Gabriel. At ang pag-ibig ay hindi nanunumbat sa bawat sentimong ibinibigay. Ang pag-ibig mo ay kasing peke ng mga dokumentong ginamit nyo. Magsama-sama kayo sa loob ng selda dahil doon kayo nababagay. Habang isinasakay sila sa mga patrol car, tiningnan ko ang eroplanong dapat sana ay magdadala sa kanila sa kalayaan. Ngayon, ito ay isang piping saksi na lamang sa kanilang pagkatalo. Hinarap ko si Attorney Ramon. Tapos na ang unang yugto, Attorney. Ngayon, gusto kong simulan ang pag-audit sa bawat barya na nawala sa pamilya ko. Masusunod, Ma'am Luz Viminda. Sagot niya ng may paggalang. Naglakad ako pabalik sa limousine.
Ang hangin ay tila naging mas presko. Ang bigat sa aking dibdib na dinala ko sa loob ng maraming taon ay tila biglang naglaho. Ngunit alam ko, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang pagbagsak nila ay simula pa lamang ng aking muling paglipad bilang isang tunay na aryeta. Walang masasakit pa sa pagbagsak mula sa itaas na binalot ng kapalaluan. Ang mga Villanueva ay tila mga anay na sumira sa sarili nilang bahay, at ako lamang ang nagsilbing mitya para tuluyan itong gumuho. Habang nakaupo ako sa swivel chair na dating pag-aari ni Gabriel, hindi ko maramdaman ang awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng katarungan. Ang bawat pirma ko sa mga termination papers ay tila isang paglilinis sa bawat sulok ng kumpanyang ito na dinumihan ng kanilang kasakiman. Ngayon, panoorin niyo kung paano ko kukunin ang bawat sentimong inakala niyo ay inyo. Maliwanag ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng pinakamataas na palapag ng Villanueva Group Building. Ngunit sa loob ng opisina, ang atmosfera ay kasing lamig ng yelo. Nakatayo si attorney, Ramon sa tabi ko. May hawak na makapal na folder ng audit reports. Ma'am Luz, nakuha na natin ang buong control sa operations. Pero may isang problema. Ulat ni attorney, Ramon. Si Cynthia Villanueva, ang hipag nyo, ay kasalukuyang nasa finance department. Sinusubukan niyang mag-wire ng malaking halaga sa isang offshore account. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo siya, attorney. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kapal ng mukha ng pamilyang ito. Tumayo ako at naglakad patungo sa finance department. Kasunod ko ang 2 security guards na may malalaking tindig. Nang bumukas ang pinto ng opisina ni Cynthia, naratnan ko siyang balisa. Mabilis na nagtitipa sa kanyang computer habang may mga bag ng luho sa kanyang tabi. Cynthia, tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay kalmado ngunit sapat na para patigilin ang kanyang mga kamay. Napaigtad siya at tila nakakita ng isang halimaw. Luz, anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumasok sa opisina ko. Wala na itong opisina mo, Cynthia. Ang buong gusaling ito, pati ang computer na ginagamit mo, ay pag-aari na ng Arieta Group. Sabi ko habang lumalapit sa kanyang mesa. At ang 5 milyong piso na sinusubukan mong ilipat sa account mo sa Cayman Islands, na intercept na iyon ng aming IT team, 5 minuto na ang nakalilipas. Namutla si Cynthia. Ang kanyang labi ay nanginginig sa galit at takot. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Pamilya tayo, pamilya. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking bibig. Iyon ba ang turing niyo sa akin nung pinagsilbi niyo ako na parang hayop sa sarili nating bahay? O noong hinayaan niyo akong mawalan ng anak habang nagpapakasasa kayo sa pera ng tatay ko? Kinuha ko ang isa sa kanyang mga mamahaling bag at itinapon ito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila simbolo ng kanyang pagkatao. Security, pakidala si Miss Villanueva sa labas. Ibigay niyo rin sa mga pulis ang ebidensya ng kanyang pagtatangkang pagnanakaw ng pondo ng kumpanya, utos ko, habang kinakaladkad si Cynthia palabas. Nagsisigaw siya ng mga masasakit na salita, ngunit walang sino man sa mga empleyado ang tumingin sa kanya ng may awa. Sa halip, ang lahat ay nakatitig sa akin ng may paggalang at takot. Bumalik ako sa boardroom kung saan naghihintay ang mga board members. Isa-isa ko silang tinitigan. Ang mga taong ito ay kasabwat ni Gabriel sa pagtatago ng mga illegal na gawain. Gentlemen, starting today, the Villanueva Group is officially under the Arieta management. Pahayag ko sa wikang Ingles para lalong iparamdam ang aking autoridad. Lahat ng mga transaksyong ginawa sa ilalim ni Gabriel Villanueva ay isa sa ilalim sa forensic audit. Kung sino man sa inyo ang may kinalaman sa katiwalian, may 2 oras kayo para mag-resign at makipagtulungan sa batas. After that, I will see you in court. Walang nakaimik. Ang bawat isa sa kanila ay tila nawalan ng boses. Nang matapos ang pulong, dinalaw ako ni attorney Ramon sa aking bagong opisina. May bitbit siyang balitang mas lalong nagpatibay sa aking hinala tungkol kay Bianca. Ma'am Luz, tungkol kay Bianca Salazar. Lumabas na ang resulta ng background check. Hindi siya buntis. Ang mga ultrasound na ipinakita niya kay Gabriel ay peke. Nakuha lamang mula sa isang black market clinic, sabi ni attorney Ramon. At higit pa roon, nalaman naming ang kanyang tunay na employer ay si Don Manuel C., ang karibal na kumpanya ng mga Villanueva. Huminga ako ng malalim.
Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Si Bianca ay hindi lamang isang kabit. Siya ay isang Trojan horse na ipinadala para sirain ang mga Villanueva mula sa loob. Ginamit siya ni Don Manuel Sai para makuha ang mga sikreto ng kumpanya. Anong balita kay Gabriel? Tanong ko. Nasa detention cell pa rin siya. Ma'am, nagmakaawa siyang makausap kayo. Sabi niya, may mahalaga siyang sasabihin tungkol sa pagkamatay ng tatay niyo na hindi alam ni Doña Rosalina. Sagot ni attorney, Ramon, tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga tao sa kalsada na abala sa kanilang buhay. Sa loob ng maraming taon, ako ay naging biktima ng mga aninong ito. Ngunit ngayon, ako na ang may hawak ng liwanag. Ihanda ang sasakyan, attorney, Ramon. Sabi ko habang kinukuha ang aking coat. Pupunta tayo sa presinto. Gusto kong marinig ang huling hininga ng kanyang mga kasinungalingan bago ko siya tuluyang iwan sa dilim. Habang naglalakad ako sa hallway ng kumpanya, bawat empleyadong nadadaanan ko ay yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Hindi na ako si Luz Viminda na amoy kusina. Ako na ang chairman ng Arrieta Group, ang babaeng dumaan sa apoy ngunit lumabas na mas matigas kaysa sa bakal. Ngunit sa aking isip, isang tanong ang nananatili. Ano ang nakatagong katotohanan na alam ni Gabriel? At hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para lamang sa kanyang sariling kaligtasan? Ang bawat kalyeng tinatahak ko patungo sa bilangguan ay tila isang paglalakbay pabalik sa impyernong pilit kong kinalimutan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima, ako na ang hatol. Habang ang amoy ng kalawang at pawis sa loob ng presinto ay sumasalubong sa aking pandinig, lalo lamang tumitindi ang aking paninindigan. Ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang sandigan, ay isa na lamang ngayong basahan, na nagmamakaawang huwag tuluyang itapon. Ngunit sa mundong ito, ang bawat utang ay dapat bayaran, at ang interes ng kanyang mga kasalanan ay higit pa sa kaya niyang ibigay. Narating ko ang maliit na silid kung saan nakapiit ang mga tulad ni Gabriel. Ang tunog ng mga bakal na rehas na nagsasara sa aking likuran ay hindi nagdulot ng takot, kundi isang kakaibang kapanatagan. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ko ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Gulo-gulo ang buhok ni Gabriel. Maputla ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at idinikit ang kanyang nanginginig na mga palad sa salamin. Luz, salamat at dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Sabihin mo sa kanila, yurong na ang mga kaso. Gagawin ko ang lahat. Luz, magmula ngayon, ikaw na ang masusunod. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila isang batang naliligaw sa dilim. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Hindi ko hinawakan ang salamin. Ang aking muka ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Nandito ako para sa katotohanan. Gabriel, hindi para sa iyong mga drama. Malamig kong sabi, sino ang kasabwat niyo sa pagpatay sa tatay ko? Huwag mo akong subukan, dahil alam kong may higit pang tao sa likod nito bukod sa inyong mag-ina. Napalunok si Gabriel. Tumingin siya sa paligid. Tila natatakot na may nakikinig. Luz, kapag sinabi ko ba sa iyo ang lahat, mapapalabas mo ako rito panganib ang buhay ko. Luz, pinagkakatiwalaan ko si Bianca. Pero siya pala ang nagdala sa akin sa bitag ni Don Manuel Sai. Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Putol ko sa kanyang sinasabi. Ang kaligtasan mo ay nakadepende sa halaga ng sasabihin mo. Ngayon, magsalita ka. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Hindi lang si Mom ang may gusto na mawala ang tatay mo. Si Don Manuel C., siya ang nag-utos sa hitman. Ang tatay mo, may hawak siyang ebidensya noon na ang pamilya C. ay matagal nang nagnanakaw sa Arrieta Group bago pa man mawala ang lolo mo. Ginamit nila kami. Luz, ginamit nila ang kasakiman ni Mom para gawin ang maruming trabaho. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Si Don Manuel C. ang iginagalang na negosyante sa Visayas, ang pilantropong tinitingala ng marami, ay isang mamamatay tao. Ang bawat tulong na ibinibigay niya sa komunidad ay nabubura ng dugo ng aking ama. Nasaan ang ebidensya? Gabriel, tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang bumaba, ngunit mas lalong naging matalim. Nasa isang vault sa lumang warehouse sa pier.
Ang susi ay nakatago sa loob ng locket na kinuha ni Mom sa tatay mo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya iyon maiwan-iwan. Bulong ni Gabriel. Naalala ko ang gintong locket na nakita kong kinuha ni Doña Rosalina sa vault noong nakaraang gabi. Ang maliit na alahas na iyon, ang siyang magiging mitya ng pagsabog ng imperyo ng mga sip. Tumayo ako ng dahan-dahan. Tapos na ang aking pakay rito. Luz, saan ka pupunta? Ang usapan natin. Tulungan mo ako rito, sigaw ni Gabriel habang hinahampas ang salamin. Ang usapan natin ay katotohanan para sa iyong buhay. Gabriel, buhay ka pa. Di ba iyan na ang pinakamalaking tulong na maibibigay ko? Sabi ko bago ako tumalikod. Luz, hinding-hindi ka mananalo kay Don Manuel. Papatayin ka rin niya. Ang huling sigaw ni Gabriel ay tila isang sumpa na bumaon sa hangin. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng malamig na simoy ng gabi. Kinuha ko ang aking hand sanitizer at dahan-dahang pinunasan ang aking mga kamay. Tila ba naglilinis ng isang matinding dumi na nakuha ko sa loob. Attorney, Ramon, ihanda ang mga tauhan. Pupunta tayo sa mansyon ng mga Villanueva. Kailangan nating makuha ang locket ni Doña Rosalina bago pa ito makuha ng mga tauhan ni Sip. Utos ko sa telepono. Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan. Ngunit habang tinitingnan ko ang rearview mirror, napansin ko ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan nang umandar ang aking sasakyan. Sumunod din ito. Hindi ito nagmamadali. Tila ba tinitingnan lamang ang bawat galaw ko. Huminga ako ng malalim at naramdaman ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit hindi ito takot. Ito ay ang adrenaline ng isang mangangaso na alam na malapit na ang kanyang huling biktima. Hayaan mo silang sumunod, Manong. Sabi ko sa aking driver habang matalim ang tingin sa salamin. Gusto kong makita nila kung paano ko kukunin ang huling alas na wawasak sa kanilang lahat. Sa sandaling iyon, ang langit ng Cebu ay muling nagliwanag dahil sa mga kidlat na tila mga daliring gumuguhit sa kadiliman. Ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay tungkol sa bawat patak ng dugo na inutang nila. At sa pagkakataong ito, ako ang maniningil. Ang bawat lihim na pilit ibinaon sa limot ay tila isang tinik na lalong humahaba habang lumilipas ang panahon. Akala ni Doña Rosalina ay sapat na ang ginto at pilak para takpan ang amoy ng nabubulok na katotohanan. Ngunit ang gintong nasa kanyang leeg, ang siya palang huling pako sa kanilang kabaong. Habang binabagtas ko ang madilim na hallway ng mansyong dati, ay kulungan ko. Hindi ko maramdaman ang takot. Ang tanging naririnig ko ay ang bulong ng hustisya na humihingi ng kabayaran. Ang gabi ay malalim. Kasing lalim ng mga sugat na iniwan nila sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng talim na magtatapos sa lahat. Nakatayo ako sa tapat ng pintuan ng master bedroom. Ang mansyon na dati ay puno ng yabang at halakhak ay tila isang abandonadong libingan na ngayon. Walang ilaw. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagsisilbing gabay ko. Sino yan, Gabriel? Ikaw ba yan? Ang boses ni Doña Rosalina ay nanggagaling sa dilim, gumaralgal at puno ng takot. Pagbukas ko ng pinto, naratnan ko siyang nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga mamahaling bag na tila ba maililigtas siya ng mga ito. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Wala na si Gabriel, Doña Rosalina, at wala na rin ang kapangyarihang inakala nyo ay sa inyo habang buhay. Malamig kong sabi habang dahan-dahang lumalapit. Luz Viminda, ikaw na naman, anong kailangan mo? Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay na ito. Ano pa ang gusto mo? Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay tila isang sugatang hayop. Gusto ko ang locket, Rosalina, ang locket na kinuha mo sa tatay ko noong gabing pinapatay niyo siya. Diretso kong sabi, napatigil siya. Ang kanyang nanginginig na kamay ay mabilis na humawak sa gintong locket na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng matinding sindak. Hindi ko alam ang sinasabi mo, akin ito. Bigay ito ni Gabriel. Pagsisinungaling niya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa akin. Nang diretso, "Huwag mo na akong lokohin. Alam ko na ang lahat. Alam kong si Don Manuel Sai ang nag-utos sa inyo. Ibigay mo sa akin ang locket kung gusto mo pang makalabas ng buhay sa gusaling ito. Bago dumating ang mga tauhan ni Sai para patahimikin ka." Pagbabanta ko, isang matinding katahimikan ang namayani
Naririnig ko ang mabigat na paghinga ni Doña Rosalina. Sa labas, ang tunog ng hangin sa mga puno ay tila mga bulong ng mga taong pinagkanulo nila. Sa huli, ang takot sa kamatayan ay mas nanaig kaysa sa kanyang kasakiman. Dahan-dahan niyang kinalas ang locket at itinapon ito sa aking paanan. Kunin mo isumpa mo ang bawat luhang ibinigay ko sa iyo, hiyaw niya habang humahagulgol. Pinulot ko ang locket. Ramdam ko ang lamig ng ginto sa aking palad. Hindi ko siya muling tiningnan. Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng mansyon. Ngunit sa aking pagbaba sa hagdanan, dahan-dahan kong binuksan ang locket. Sa loob, walang litrato. Sa halip, may isang napakaliit na microchip na nakadikit sa likod ng takip nito. Ebidensya ng money laundering ni Don Manuel Sai. Bulong ko sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng aking ama. May hawak siyang ebidensya na kayang magpabagsak sa pinakamakapangyarihang tao sa Visayas, Sam. Paglabas ko ng gate, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Ngunit bago ko marating ang aking sasakyan, 3 itim na van ang mabilis na humarang sa aking daan. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang mga lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa likod ng mga maskara. Isa sa kanila ay humakbang pasulong. Si Marco, ang tauhan ni Bianca na tila nagtatrabaho na rin ngayon para kay Don Manuel Sai. Ma'am Luz, huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Ibigay mo sa akin ang locket at baka hayaan ka pa naming mabuhay. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang hatol. Akala mo ba ay natatakot ako sa inyo? Marco, tanong ko habang mahigpit na hawak ang locket sa aking bulsa. Ang ebidensyang ito ay nasa cloud server na. Kahit anong gawin niyo sa akin. Huli na ang lahat para kay Don Manuel. Isang kasinungalingan. Ngunit kailangan kong makakuha ng oras. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marco, ngunit bago siya makasagot. Isang malakas na tunog ng sirena ang muling umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi ito mula sa mga pulis. Ito ay mula sa isang malaking truck na mabilis na sumusugod patungo sa aming kinaroroonan. Umalis na kayo ngayon, Nagko, sigaw ni Marco sa kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang humablot sa aking braso at hinila ako patungo sa isang madilim na eskinita. Isang pamilyar na boses ang narinig ko sa aking tabi. Dito, Luz Bilis, si Daniel Navarro, ang abogadong matagal ko nang hindi nakikita. Ang taong laging nasa anino upang protektahan ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Daniel, anong ginagawa mo rito? Tanong ko habang tumatakbo kami sa ilalim ng ulan. Hindi kita pwedeng iwan sa mga kamay nila. Luz, mas malalim ang sabwatang ito kaysa sa inaasahan mo. Sagot niya habang inihahanda ang kanyang sasakyan para sa aming pagtakas. Habang umaandar ang sasakyan, tiningnan ko ang locket na hawak ko. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang bawat sandaling lumilipas ay isang hakbang patungo sa huling paghuhukom. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang mga Villanueva ang babagsak pati ang mga higanteng nagtatago sa likod ng kanilang mga maskara ay kakaladkarin ko patungo sa katarungan. Ang bawat sugat ay may sariling kwento ng sakit. Ngunit ang bawat langib na nabubuo ay patunay ng isang lakas na hindi kayang tapatan ng anumang dahas. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan ni Daniel sa ilalim ng madilim na langit ng Cebu, naramdaman ko ang bawat pintig ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkasabik na tuldukan, ang isang kabanatang matagal nang nagnanakaw ng aking kapayapaan. Akala ni Don Manuel Sai ay sapat na ang kanyang mga galamay para pigilan ang agos ng katarungan. Ngunit hindi niya alam na ang agos na ito ay naging isang dambuhalang alon na ngayon na handang lumamon sa kanyang buong imperyo. Sigurado ka ba rito? Luz, masyadong mapanganib ang gagawin mo. Maaari nating ibigay na lang ito sa mga awtoridad ng tahimik. Sabi ni Daniel habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang kanyang muka ay seryoso, bakas ang matinding pag-aalala. Hindi sapat ang katahimikan, Daniel. Ang mga taong katulad ni Don Manuel ay marunong lumusot sa dilim. Kailangan niyang mahubaran sa harap ng liwanag sa harap ng mga taong pinaglalaruan niya, sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. At isa pa, bakit mo ba ako tinutulungan? Bakit ka laging nandoon sa bawat pagkakataong malapit na akong mabitay? Napatigil ng bahagya si Daniel. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila naging kasing bigat ng gabi. Dahil ang tatay mo, si Mang Cardo,
Siya ang nagpaaral sa akin noong wala akong kahit ano. Siya ang lihim na nagpapadala ng pera sa amin para lang makapagtapos ako ng batas. Sabi niya, balang araw, may isang babaeng kakailanganin ng katarungan. At gusto niyang ako ang maging sandigan mo, pag-amin ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Utang na loob ko ang buhay ko sa pamilya niyo, Luz, at hinding-hindi ko hahayaang masaktan ka. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa aking dibdib. Ang aking ama ay nagtanim ng mga buto ng kabutihan, kahit sa gitna ng kanyang pagtatago. At ngayon, ang mga butong iyon ay naging mga punong nagbibigay sa akin ng silong at protection. Salamat, Daniel, pero kailangan kong gawin ito sa paraan ko. Sabi ko nang may matatag na tinig. Pagkalipas ng 2 araw, idinaos ang inaugurasyon ng De La Cruz Arrieta Foundation sa isang marangyang ballroom sa Cebu. Ang lahat ng makapangyarihang tao, kabilang ang mga opisyal ng gobyerno at ang media, ay naroon, sa gitna ng karamihan. Nakita ko si Don Manuel Sai. Nakatayo siya ng may dangal. Tila isang hari na walang kinatatakutan. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Naglakad ako patungo sa entablado. Suot ko ang isang puting terno na may bordang mga bulaklak, isang simbolo ng kadalisayan at bagong simula. Ang bawat hakbang ko ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang makarating ako sa podium, ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa pagtatatag ng isang pundasyon para sa mga kabataan. Ang gabing ito ay para sa katotohanan. Panimula ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at walang panginginig. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Don Manuel Sai. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang matalim at nagbabantang tingin. Sa isang sulok, nakita ko ang isa sa kanyang mga tauhan na dahan-dahang inilalagay ang kamay sa loob ng kanyang jacket. May mga taong nag-aakala na ang yaman ay sapat na para burahin ang bakas ng dugo sa kanilang mga kamay. Pagpapatuloy ko habang itinuturo ang malaking screen sa likuran ko. Ngunit ang bawat barya na ninakaw at ang bawat buhay na kinuha ay may alaala na hindi kayang mamatay. Sa isang pindot ko, ang mga dokumento mula sa microchip ay lumabas sa screen, ang mga bank transfers, ang mga voice recordings ni Bianca, at ang mga litrato ng pakikipag-ugnayan ni Don Manuel sa mga hitman ay naging malinaw na ebidensya para sa lahat. Nagsimulang magkagulo sa loob ng ballroom. Ang mga bulong-bulungan ay naging malalakas na sigaw ng gulat. Si Don Manuel ay susubukan sanang lumabas, ngunit mabilis na hinarang ng mga pulis ang lahat ng exit. Luz Viminda, pagsisihan mo ito, man. Sigaw ni Don Manuel. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Walang takot. Ang pagsisisi ay para sa iyo, Don Manuel. Dahil ang babaeng inakala mong madaling durugin, ay siya palang wawasak sa iyo. Ngunit sa gitna ng tagumpay na iyon, isang pulang tuldok ng laser ang dahan-dahang gumapang sa aking puting terno. Tumigil mismo sa gitna ng aking dibdib. Isang sniper mula sa itaas na palapag. Nakita ni Daniel ang panganib. Luz pa. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa itaas ay tila naging hudyat ng isang kaguluhang hindi pa natatapos. Sa kabila ng katarungang hawak ko, ang kamatayan ay tila nais pa ring humabol sa huling sandali. Ang pagbangon mula sa malalim na hukay ay hindi lamang tungkol sa pagkuha muli ng yaman, kundi tungkol sa pagbawi ng kaluluwang pilit nilang dinurog. Ngayon, habang pinapanood ko ang unti-unting paglalaho ng mga aninong pumatay sa aking ama, nararamdaman ko ang tunay na bigat ng aking korona. Hindi ito ginto na nagpapahirap sa aking ulo, kundi isang dangal na magsisilbing liwanag para sa mga taong inaapi. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng aking bagong opisina ay tila isang awit ng tagumpay. Isang awit na hindi na kailanman mapapatahimik ng kahit sinong higante. Tila tumigil ang oras nang marinig ko ang sigaw ni Daniel. Ang tunog ng pagkabasag ng malaking chandelier sa gitna ng ballroom ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tila libu-libong kristal na bumagsak mula sa langit. Mabilis akong naitulak ni Daniel sa sahig. Sapat na para umiwas sa bala na dapat sana ay tumapos sa aking buhay. Nagkagulo ang mga tao. Ang hiyawan at takbo ng mga bisita ay tila isang dagat na humahampas sa mga pader. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang mga pulis na mabilis na damba kay Don Manuel C. Wala na ang kanyang dangal. Wala na ang kanyang kapangyarihan.
habang pinipiringan ang kanyang mga kamay. Ang tanging naiwan sa kanyang mukha ay ang hitsura ng isang talunang hayop na wala nang matatakbuhan. Ayos ka lang ba, Luz? Tanong ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala habang tinutulungan niya akong tumayo. Ayos lang ako. Daniel, salamat. Sagot ko habang pinapagpagan ang aking terno. Hindi nanginig ang aking boses. Tumingin ako kay Don Manuel habang inilalabas siya ng mga autoridad. Ang bawat barya na kinuha mo, Don Manuel, ay gagamitin ko para ayusin ang mga buhay na winasak mo. Sabi ko ng sapat na para marinig niya. Hindi siya sumagot. Tanging isang matalim na tingin ng puot ang ibinalik niya bago siya tuluyang nawala sa paningin ng publiko. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang araw ng formal na pagbabasa ng sentensya para sa mga Villanueva. Sa loob ng courtroom, tila lito at tululuha si Doña Rosalina, habang si Cynthia ay nakayuko na lamang, hindi matanggap ang kahihiyang sinapit. Ngunit ang aking atensyon ay nakatutok kay Gabriel. Nang matapos ang pagdinig, hiningi ko ang pagkakataong makausap siya sa huling pagkakataon sa loob ng visitors area. Nakaupo siya roon. Tila isang anino na lamang ng lalaking minahal ko noon. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, at ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Luz, I'm sorry. Alam kong huli na. Pero kung mabibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon, pabulong niyang sabi, hindi makatingin ng diretso. Binigyan kita ng maraming pagkakataon, Gabriel. Noong araw na namatay ang anak natin, noong araw na ininsulto niyo ang tatay ko, bawat araw na pinagsilbi niyo ako na parang alipin, yun ang mga pagkakataong itinapon mo. Sabi ko ng may malamig na katiyakan. Nandito ako para sabihing tapos na tayo. Hindi kita kinamumuhian. Gabriel, dahil ang galit ay para lamang sa mga taong mahalaga pa sa buhay ko. Para sa akin, ikaw ay isa na lamang malungkot na bahagi ng aking nakaraan. Tumayo ako at naglakad palabas. Narinig ko ang mahina niyang paghikbi sa aking likuran, ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanya ay isang hakbang patungo sa aking ganap na kalayaan. Sa labas ng korte, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw at ang nakangiting mukha ni Daniel. Hawak niya ang isang bouquet ng mga puting rosas. Chairman Arrieta, hinihintay ka na ng Board of Directors. May mahalaga tayong meeting para sa bagong livelihood project sa Cebu. Sabi ni Daniel nang may halong biro at paggalang. Ngumiti ako isang tunay at tapat na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Tara na, Attorney, Navarro, marami pa tayong kailangang gawin. Pumasok kami sa loob ng sasakyan at dahan-dahang binagtas ang mga kalsada ng lungsod na dati ay tila sumasakal sa akin. Ngayon, ang Cebu ay tila isang malawak na hardin na handa kong pangalagaan. Tumingin ako sa locket ng aking ama na hawak ko pa rin. Alam kong masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Ang buhay ko ay ginagaw na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang legasya na hindi nakabatay sa takot, kundi sa pag-asa at pagtulong sa kapwa. Ang Agilang Arrieta ay muli nang lumilipad. At sa pagkakataong ito, wala nang bagyo ang makapagpapabagsak sa kanya. Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang amoy ng dagat na humahalo sa hangin. Sa wakas, ang gabi ay natapos na. At ang umaga ay puno ng pangako ng isang bagong bukas. Isang bukas kung saan ako ang may-ari ng aking tadhana. Napag. Ang panahon ay tila isang malumanay na manghahabi. Dahan-dahang tinatahi ang mga punit-punit na bahagi ng aking buhay upang maging isang obra maestra ng katatagan. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyong itinayo sa kasinungalingan. At sa bawat araw na nagdaan, natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto sa vault, kundi sa dami ng buhay na iyong nabago. Sa bawat paglubog at pagsikat ng araw sa baybayin ng Cebu, nararamdaman ko ang paghaplos ng hangin na tila ba bumubulong ng pasasalamat mula sa aking ama. Ngayon, habang nakatayo ako sa tuktok ng Arrieta Tower, hindi na ako ang babaeng anino lamang ng kanyang asawa. Ako si Luz Viminda Arrieta, ang agilang natutong lumipad sa gitna ng unos. Maliwanag ang sikat ng araw sa hardin ng De La Cruz Arrieta Foundation. Naririnig ko ang masasayang tawanan ng mga bata at ang mga kwentuhan ng mga kababaihang binibigyan namin ng bagong simula. Ang bawat isa sa kanila ay may kwento ng pighati. Ngunit sa kanilang mga mata ay nakikita ko ang ningning ng pag-asa, ang parehong ningning na nagligtas sa akin noon. Ma'am Luz,
Tapos na po ang orientation para sa mga bagong scholars. Ulat ni Marites, hindi na siya isang katulong. Siya na ngayon ang head ng logistics sa aking pundasyon. Ang kanyang mukha ay puno ng dangal at kasiyahan. Salamat, Marites. Magpahinga ka na muna. Nakangiti kong sagot. Minsan, sumasagi pa rin sa aking isipan ang mga Villanueva. Nabalitaan kong si Doña Rosalina ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na bahay sa probinsya. Malayo sa karangyaang dati ay kanyang ipinagmamalaki. Si Gabriel naman ay nasa loob pa rin ng bilangguan. Binubuno ang parusa ng kanyang mga kasalanan. Wala na akong puot sa aking puso. Ang pagpatawad ko sa kanila ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang kanilang pangalan ay naging isang babala na lamang sa kasaysayan, habang ang pangalan ng aking ama ay mananatiling buhay sa bawat batang nag-aaral sa ilalim ng aming programa. Naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang sandalwood na pabango ay sapat na para pakalmahin ang aking sistema. Nakalimutan mo na naman ang oras. Luz, sabi ko sa iyo, kailangan nating magpahinga kahit sandali. Ang boses ni Daniel ay malambing ngunit may halong panunuya. Dahan-dahan siyang tumabi sa akin at kinuha ang aking kamay. Ang kanyang paghawak ay hindi nagdidikta. Hindi nagmamay-ari, ito ay isang paghawak ng isang katuwang sa buhay. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Daniel? Bulong ko habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. At marami pa tayong pupuntahan. Luz, kasama mo ako sa bawat hakbang. Pangako iyan. Sagot niya bago dahan-dahang hinalikan ang aking noo. Isang halik na puno ng respeto at tapat na pag-ibig. Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa pampang. Tila isang ritmo ng mundong maayos na ang takbo. Natutunan kong ang tunay na happy ending ay hindi matatagpuan sa piling ng ibang tao, kundi sa pagtuklas sa sarili mong halaga. Ang pag-ibig ni Daniel ay isang bonus, isang regalo ng tadhana, matapos kong matutunang mahalin ang sarili kong dangal. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, isa lang ang nais kong iwanan. Huwag kayong matakot sa dilim, dahil ang dilim ang nagtuturo sa atin kung paano hanapin ang sarili nating liwanag. Ang pagiging martir ay hindi basehan ng pagiging mabuting tao. Ang pagiging matapang na itama ang mali at ipaglaban ang sarili ang tunay na katibayan ng pagmamahal. Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang kapayapaang pinaghirapan ko ng husto. Ako si Luz Viminda Arrieta. Ako ay malaya, ako ay buo. At ang aking kwento ay hindi rito nagtatapos, ito ay nagsisimula pa lamang sa isang mundo kung saan ang katotohanan ang laging nagtatagumpay.